Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store or just click more in the description at makita nyo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya, tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Narito naman tayo sa isang mainit na usaping pambansa na dapat nating bantayan, ang Barangay at Sangguniang Kabataang Elections or BSKE. Ang titulo ng ating episode ngayon ay Nothing is Final Yet. Bakit? Dahil hanggang ngayon, wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema kung balido ba o hindi ang Republic Act 12232, ang batas na muling nagpaliban sa eleksyon ng ating mga barangay at SK officials. Ano ba ang isyu? Para malinaw, ang RA 12232 ay batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo na muling nagpapaliban sa halalan. Ngunit, ayon kay election lawyer, Attorney Romulo Macalintal, ito raw ay labag sa konstitusyon, kaya nagsampa siya ng petisyon upang ideklarang unconstitutional ang postponement provisions ng batas na ito. Sa madaling salita, nakabitin ngayon ang tanong, matutuloy ba ang eleksyon sa Disyembre 1, 2025? O muli na namang mantala hanggang Nobyembre 2, 2026. Ano ang ginawa ng Korte Suprema? Una, hindi agad naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Ang ginawa nila ay pinagsama-sama ang lahat ng petisyon laban sa RA 12232. Bakit mahalaga ito? Dahil imbis na hiwa-hiwalay na resolusyon, naglalabas sila ng isang buo at komprehensibong ruling na sasagot sa lahat ng tanong tungkol sa postponement ng eleksyon. Pangalawa, humingi ang Korte Suprema ng komento mula sa lahat ng pangunahing sangay ng gobyerno, ang Kongreso, Ehekutibo at Commission on Elections. Ang ibig sabihin nito, bago sila magdesisyon, kunin nila ang lahat ng pananaw mula sa mga gumagawa ng batas, sa nagpapatupad nito at sa tagapangasiwa ng halalan. Ang pamantayan ng Korte. Ngayon, ano ang tinitimbang ng Supreme Court? Ang batayan dito ay kung mayroong sapat at mahalagang katwiran ang pamahalaan para ipagpaliban ang eleksyon. Kung hindi makakapagpapakita ng matibay na dahilan ang gobyerno, posibleng ideklarang unconstitutional ang postponement. At kapag nangyayari yun, maibabalik ang halalan sa Disyembre 1, 2025. Subalit kung makikita ng Korte na may matibay na basihan ang postponement, manatiling balido ang RA 12232 at tuloy ang bagong schedule ng halalan sa Nobyembre 2, 2026 o depende sa interpretasyon ng probisyon ng batas. Bakit mahalaga ang desisyon na ito? Mahalaga ito hindi lamang dahil sa eleksyon mismo, kundi dahil una, precedent setting ito. Ibig sabihin, anumang ruling ng Supreme Court dito ay magsisilbing batayan para sa lahat ng susunod na pagtatangkang ipagpaliban ang halalan. Pangalawa, balancing kapangyarihan. Malalaman natin kung hanggang saan ba talaga ang kapangyarihan ng Kongreso na ipagpapaliban ang halalan at ano ang limitasyon na itinakda ng ating konstitusyon. Pangatlo, direktang epekto sa mga barangay at kabataan. Tandaan, ang barangay at SK ang pinakaunang linya ng pamahalaan. Sila ang direktang nakakapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang dapat nating bantayan? Habang wala pang desisyon, narito ang tatlong bagay na dapat bantayan ng taong bayan. Una, ang proseso ng consolidation ng mga petisyon. Kung paano ito binuo at anong mga isyu ang sabay-sabay na tatalakayin. Pangalawa, ang mga opisyal na komento mula sa Kongreso, Ehekutibo at COMELEC. Lahat ng ito ay magiging bahagi ng deliberasyon ng Supreme Court. At pangatlo, ang pinal na hatol ng Korte Suprema. Ito ang magpapasya kung tuloy ba ang eleksyon sa Disyembre o mananatili ang postponement. Huling paalala, mga kababayan, habang mainit ang usaping ito, tandaan natin, nothing is final yet.
Hanggang wala pang inilalabas na final ruling ang Korte Suprema, wala pang kasiguruduhan at ang kanilang magiging desisyon ay hindi lamang tungkol sa isang pitsa ng eleksyon, kundi tungkol sa kalayaan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga leader sa tamang panahon. Mga ka-idoks, kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na nasa isang pivotal moment tayo sa kasaysayan ng ating barangay at SK elections. Una, dapat nating maintindihan kung bakit napakahalaga ng isyong ito. Ang barangay at SK elections ay hindi lang simpleng lokal na halalan, ito ang pinakaugat ng ating demokrasya. Sa barangay, nagsisimula ang tunay na serbisyo ng tao. Kaya't bawat pagpapaliban ay may direktang epekto sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa kanilang mga lokal na leader. Ngayon, bakit sinasabi nating nothing is final yet? Dahil sa simpleng dahilan, wala pang pinal na pasya ang Korte Suprema. Oo, may batas na pinasa, ang RA 12232. Oo, nais ng Kongreso at ng Malacanang na ipagpaliban ang eleksyon. Pero tandaan natin, sa ilalim ng ating konstitusyon, ang huling salita ay nasa kataas-taasang hukuman. Ang interesanting bahagi dito ay ang ginawa ng Supreme Court na pagko-consolidate ng lahat ng petisyon. Para bang sinasabi nila, sandali lang, hindi pwedeng pa isa-isa. Kailangang isang malawak at malinaw na desisyon. Para sa akin, ito ay isang magandang hakbang. Ipinapakita nito na seryoso ang korte sa pagresolba sa usapin at hindi nila hayaang maging putol-putol ang mga argumento. Pero narito ang mas malalim na punto. Gaano kalaki ang pwedeng kapangyarihan ng Kongreso sa pagpapaliban ng halalan? Kung pagbabatayan natin ang nakaraan, ilang beses nang inurong ang BSKE at lagi ang dahilan ay praktikalidad o paghahanda. Pero hanggang kailan maging sapat ang mga ganitong rason? Kung papanigan ng Supreme Court ang posisyon ni Atty. Macalintal at ideklarang unconstitutional ang postponement, magiging isang malakas na mensahe ito laban sa arbitraryong pag-aantala ng eleksyon. Para bang sasabihin ng korte, hindi pwedeng ulit-ulitin ang postponement. Ang karapatan ng taong bayan na bumoto ay hindi dapat basta-basta binaliwala. Ngunit kung ang Supreme Court naman ay papanig sa RA 12232, ibig sabihin, kikilalanin nila na may sapat na dahilan ang gobyerno para ipagpaliban. Ang magiging epekto nito, mas lalaki ang espasyo ng Kongreso na baguhin ang pitsa ng eleksyon ayon sa kanilang mga konsiderasyon. At kung mangyari yon, baka maging normal na lang sa atin ang postponement o posibleng makasama sa integridad ng ating demokrasya. Sa dulo, ang dapat nating bantayan ay hindi lamang ang pitsa ng eleksyon, kundi ang prinsipyo na nakataya. Ang prinsipyong ang halalan ay dapat regular, tiyak at hindi nakadepende sa politika. Ang prinsipyong ang taong bayan, hindi ang politiko, ang may tunay na karapatang magtakda kung kailan sila muling pipili ng leader. Kaya't sa lahat ng ito, malinaw, nothing is final yet. Pero anuman ang maging ruling ng Korte Suprema, ito ay magtatakda ng hangganan ng kapangyarihan ng Kongreso at magsisilbing batayan para sa kinabukasan ng ating halalan. At bilang mamamayan, tungkulin nating manatiling mapanuri, mapagmatsyag at higit sa lahat, huwag bibitaw sa ating karapatang bumoto. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang ipagpatuloy ang eleksyon sa Disyembre 1, 2025 tulad ng orihinal na plano? O tama lang ba ang postponement na itinakda ng RA 12232? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. Mahalaga ang boses ng bawat isa dito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOXDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.